Napapaisip po ako minsan kasi po thank you po sa payo niyo. Galing, iniwan mo yung anak mo. Nag-igib po, natatain na kasi ako. Buti hindi umiiyak. Buti na mo. Saglit lang naman po. Saglit lang. Saan ka ba umigib? Malayo ba? Hindi po sa kabilang ano. Bait naman ang anak mo, no? Mabuti, okay lang yung anak mo iwan, no? Sanay na siya. Saglit lang po, sisiay lang po. Ay, ganon. O, sige, sige. O, sige, bantayan ko muna tong anak mo. Buti, mabait. So, Steph, bali, gusto lang talaga naming malaman kung ano ang pinaka-the best na pwede naming maitulong sa'yo regarding sa iyong kaligtasan ng pamilya mo, especially sa anak mo. Pero, ganun pa man, kami ay tutulong lang ng abot ng aming makakaya. Pero, kayo pa rin ng asawa mo ang magpapasya. Sasabihin ko lang sa'yo yung mga possible na pwede naming itulong, no? Unang-unang naisip ng team is dalhin kita kasama ng iyong anak at saka yung asawa sa iyong nanay para makapag-usap kayo. Wala na ang problema sa sasakyan, no? Walang problema sa sasakyan. Ihahatid ka namin. Pero gaya ng aking sinabi, nasa iyo pa rin ang pasya. Yun ang step number 1. Ihahatid ka namin nang sa ganun, doon kayo magsama muli kung anong sasabihin ng nanay mo. Bahala na kung sakaling dumating ka doon sa bahay ng nanay tatay mo. Gaya ng sinabi ko noon, syempre tatanggapin natin kung ano yung possible na sasabihin nila sa'yo. Kasi siguro alam mo naman na nagkamali ka sa unang hakbang, no? Pero alam kong kaya mong intindihin, kaya mong unawain para na lang sa baby mo. Yun ang first step. Basta lagi kong sinasabi, kung ano't ano man ang sabihin ng nanay at tatay mo, galit lang nila yon. Pero once na nag-sorry ka, niyakap mo ang nanay mo, tapos nag-bless na yung apo nila, siyempre pag biblessin mo yan, mawawala na yung galit nila. Yun ang first step, no? Na sasamahan ka ng Team Daddy Frankie. Pero, ang second option naman, pwede naman tayong mag-rent, wag lang dito. Umalis tayo rito kasi unang-una, maraming sa buhay ngayon, nakita ka na nila sa publiko una. No? Lalo na pag i-upload natin to. May tsura. Alam mo yung mga tao pag nalasing or may bisyo, lahat pwedeng isipin. Alam mo na yun, lalong-lalo na lingguhan lang darating ang asawa mo. So pwede tayong lumipat ng bahay, mag-provide tayo. Alam ko mga 3,000 pwede na, basta importante may mga kapitbahay kang malapit. No? Pangatlo, kumusta naman ba ang relation ninyo ng biyanan mo? Yung magulang ng asawa mo, baka pwede kayo doon o lumipat kayo malapit sa kanila. Napagkasunduan po namin ng asawa ko na tumayo po sa sarili namin paa. Parang manindigan po. So, kaya dito po muna kami. Pero ngayon, Steph, may anak ka na. So isipin natin lagi yung kapakanan ninyo. Opo. Napapaisip po kami. Napapaisip po ako minsan kasi po thank you po sa payo nyo. Ano po ako na makipag-usap na lang po ng maayos. Para po sa anak namin. Sigurado ako pag nakipag-usap ka sa nanay mo, mapapatawad ka nila. Gawin mo ang lahat para sa anak mo. Opo. Ha? Ang gandang bata yung anak mo, malusog. Kung ano yung pangarap ng magulang mo sa'yo na maging mabuti ang kinabukasan mo, alam kong ganun din yung isip mo, pangarap mo sa iyong anak. Kaya sana, yun, pag-isipan mo lahat ng payo ko. Opo. Yung mga sinabi ko, kausapin mo ang nanay mo, doon kayo manirahan, or
maghanap tayo ng rent na malilipatan nyo, wag lang dito. Or lalapit kayo or titira ka sa biyanan mo. Depende yan. Pag-isipan mo, tutulong at tutulong ang Daddy Frankie hanggat hindi ka mapapasaayos kasama ng iyong pamilya. No? Kailangan mag-usap kayo ng asawa mo. Opo, inaantay ko na lang po yung asawa ko. So pagdating niya, mag-uusap kayo. Opo. Pag-usapan yung maigi, no? Opo. At babalik ako dito ulit. No? Gandang araw mga kaagapay. Muli, nandito na naman tayo para magbigay ng reaction or komento sa video po ng ating napanood na short clip po na video na kinuha po natin sa channel po ni Daddy Frankie. Ayan, sa mga gusto pong mapanood, hindi pa napapanood yung video na to, ang full video po nito nasa channel po ni Daddy Frankie sa YouTube and nasa Facebook page po rin niya na Daddy Frankie Official. So, yun, napanood nga po natin na pinuntahan po ng Team Daddy Frankie si Steph ang nakatira sa liblib na lugar. So makikita din po natin na ayan, ipinakita ko sa sa screen na talagang malayo din po sa sa kumbaga sa kabihasnan. Wala po silang mga kapitbahay. So medyo delikado nga talaga yung kalagayan po nila diyan. And isa pa, lingguhan lang po umuwi yung asawa niya. Kaya nung nakita niyo po sa video, hindi ko lang pinakita lahat, pero nadatnan ni Daddy Frankie yung bata na walang kasama. Kasi si Steph, umigib po siya kasi ngayon nga magsi-CR siya. So di ba napadelikado po ng kanilang lugar. So tama nga na yung offer ni Daddy Frankie, ayan, sana kagatin po ni Steve kasi maliban po sa delikado dyan sa lugar na yan, ay pati rin po yung relasyon po niya sa kanyang mamagulang ay magiging, kumbaga, makakapag-ayos na sila, di ba? Sabihin nga natin na yung nanay ni Steve ay may galit po sa kanya kasi syempre bilang isang magulang ay nagkakaroon din tayo ng disappointment sa mga anak natin na kumbaga maagang nakapag-asawa, tapos parang siyempre naghihinayang tayo, di ba? Baka may pangarap pa siya kay Steph na something or mas maganda, pero siyempre nandiyan na yan, hindi na natin maibabalik na nagsama na nga si Steph at ang kanyang asawa, nagkaroon pa sila ng anak. So ang maganda lang talaga na gagawin po nila ay magkapatawaran na po sila. Nang sa ganon, wala po silang mga daladalang mga sakit or hinanaing sa buhay. Kasi sa totoo lang, mahirap umasenso ang isang tao, lalo na kapag may galit po siya sa kanyang mga magulang. Opo, hindi po pumapasok ang swerte sa isang tao or sa atin na may galit po tayo sa magulang natin or yung mga magulang natin ang may galit sa atin. Kumbaga, malayo or umiiwas ang swerte sa mga ganyang tao. Kaya mas maganda talaga na pag mga ganyang bagay ay agad-agad sinosolve na para hindi pa po lumalalim yung sakit. So sana yun nga kagatin ni Steph yung offer ni Daddy Frankie kasi kung baga mas safe pa siya, tapos matutulungan pa sila ni Daddy Frankie. Sabi nga ni Daddy Frankie na kahit na mag-rent lang daw sila para lang makaiwas dyan or makaalis dyan sa bahay na yan kasi nga napakadelikado naman talaga, lalo na yung asawa niya laging wala sa bahay kasi lingguhan nga, di ba? So yun, sana maging aral din to sa mga
bagong henerasyon, mga kabataan ngayon, na huwag din basta-basta pumapasok sa mga relasyon na hindi pa kayo handa or hindi nyo pa kayang harapin yung mga consequence. And mahirap din na sabihin natin na yun nga, may napili na tayo pero ayaw naman ng magulang. Diba? Masakit din yun na nagmamahalan kayo ng napili mong makasama sa buhay pero naitulak mo naman yung mamagulang mo. Mas maganda yung lahat kayo walang hinanakit sa isa't isa kasi nga, kumbaga, tanggap ng mamagulang mo yung pagsasama nyo. Kumbaga, may bas-bas na, di ba? So, yun, talaga namang nakakaano yung kwento na Steph na yun nga, kahit na sabihin natin na nagkamali din si Steph ng ng move niya, siguro hindi natin masisi yung nanay ni Steph kung nagagalit siya or may tapo siya kasi sino ba naman ang magulang na walang planong maganda sa kanyang mga anak. Saka ang mataas siguro, alam ko yung mga nanay, lalo na yung nanay, tatay natin, ang tataas ng nila yan sa ating mga, kumbaga, mga pangarap. Tapos kung mag-ano ka lang din, magluloko-loko, talagang hindi natin, tayong mga anak, hindi natin alam na mas doble yung nararamdaman nilang sakit kasi maliban sa iniwan mo sila, ay parabang pinutol mo rin yung pangarap nila sa'yo, di ba? So, sana maging okay ng lahat sa kanila and para din po sa kanila yan, ikakabuti po nila na makapagpatawaran na sila kasi mahirap mabuhay na may kinikim-kim na galit lalo na sa mga magulang. So, tamang-tama yung payo po ni Daddy Frankie na makipag-ayos na siya. Kung baga, yung pride, lunokin na yung pride kasi walang mangyayari dyan kung patuloy na silang magmamatigas or yun, patigasan ng patigasan ng dibdib or pride. Ayan. So, walang mangyayari. Habang tumatagal, mas lalong lumalayo yung agwat o kung baga yung mga relasyon nyo ng mga magulang nyo. Diba? So yun, maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapanood ng full video. Panoorin nyo po sa channel po ni Daddy Frankie and huwag nyo kalimutan na i-subscribe ang kanyang channel. Ayan, at isama nyo rin ang kanyang may bahay na si Aling Rochelle. At syempre, ang mga ka-team po namin, ayan, ipapakita ko din po, nandyan po sa screen natin. Ayan, mga kasamahan ko po, supportahan nyo rin po para po mas lumakas pa ang Team Daddy Frankie. And by the way, ayan, bago matapos ang lahat, bago ako magpaalam, binabati ko po lahat ng mga supporters po natin. Isang magandang araw, isang magandang gabi, and nagpapasalamat po ako sa solid yung pagsuporta. And mega love shoutout din po sa aking mga titas, mga atis, ayan, sa Team Rise Above. Ayan, sila po yung grupo na nasa likod po na Daddy Frankie. Mula't simula, nandyan po sila na tumutulong din sa mga tinutulungan po ni Daddy Frankie. Maraming po salamat sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Basta thank you po sa solid na supportan nyo po. Ingat-ingat din po kayo lagi at sana lahat po kayo nasa mabuting kalagayan. God bless po sa lahat. Magandang gabi.